Hindi po ba yan na lang po yung natitirang usapin? Kasi nga yung usapin ng 11 days, hindi po siya illegal. Pinasisimple ko lang po kasi siyempre kung pakikinggan niyo po lahat ng mga sinasabi nila, ako po ang ginagawa ko sa inyo, eto na lang po talaga yung usapan. Ano na po yung naresolba? Unang naresolba, 11 days hindi illegal. Ikalawang naresolba, ang Mary Grace Piatos hindi illegal. Inaalaw ba ang aliases? Opo. O ngayon, ano lang po yung lumalabas na usapin? Sa totoo, yung sinabi po ni Tabachingching ng Tagacoa, ang sabi niya, kaya niya dinisalaw kasi walang official receipt. Ang pinaglalaban po ng depensa, acknowledgement receipt lang ang kanilang binigay para maprotektahan yung mga taong involved sa confidential activities. Inisa-isa nga nung depensa. Ito po ba ay yung activity report, ni-report po Dalawa na lang po yung usapin dyan. Una yung resibo. Karapat dapat ba na OR? Sabi nung COA, dapat daw OR. Sabi ng depensa, hindi dapat OR. Yun lang po yung pagpapasyahan sa utak ng mga magagaling na senador. Kung dapat ba yung confidential fund, para pabilisin po natin. Kasi kaya nga po ako narito para pasimplihin po yung mga argumento. Di ba? Ang tunay na argumento dyan na magpapasya po yung mga senador, karapat dapat ba ang confidential fund ay mag-issue ng OR? Inisa-isa po yan ng depensa. Ang OR po, nariyan po yung pangalan mo. Nariyan yung address mo. OR yan Hindi po pwedeng sabihin ng COA na pag OR, pwede mong ilagay yung alias. So lahat po ng mga kinatwiran ni Kapuna na dapat Superman ka para maano to, lumalabas po na natural, hindi po ilalagay ng recipient yung kanyang tunay na address. Kaya kung naibigay po yan ng isang araw, pwede po yung naibigay ng isang araw dahil pwede naman po yan sa isang lugar lang. Hindi po yung sinasabi ng depensa na ang lalayo naman ito, Superman ba yan? Paano niya napuntahan? Alang nga namang alias yung pangalan, tapos tunay na address yung, bakit ka pa nag-alias kung ilalagay mo yung tunay na address mo? Okay, ano pa po? Yan, ano pa? Yung pong mga sinasabi nila na Christmas party, tree planting ng OBP, nag-tree planting, confidential ba yan? Hindi po pala yan yung meaning nun. Ang meaning po ng confidential work, yun pong paghahanda sa tree planting. Kasi saan ka mag-tree planting? Sa bundok. Ano meron sa bundok? NPA. Yun po ang pangalawang pagpapasyahan. Di ba? Yun pong report na ano ang ibig sabihin ng matagumpay na intelligence o hindi, ayaw nilang gamitin intelligence. Ano ang ibig sabihin ng matagumpay na confidential or surveillance? Ang sabi ng depensa, kung walang naganap na untoward incident, ibig sabihin, dahil sa confidential work ng mga tao doon, magtatanim si BP Inday ng tree planting sa bundok na merong mga rebelde. Ang tanong, ano na yung tanong? Yung sabi ng COA, di ba? Ang sabi ng COA, dapat daw may mahuli para maging tagumpay yung intelligence work o yung confidential work na ginawa. Kung walang nahuli, walang tagumpay. Samantalang ang pinaglalaban naman ng depensa, kaya nga no untoward incident,
payapa po naganap yung tree planting kasi dahil dun sa confidential work na ginawa. Yun yung ibig sabihin. Yun lang po yung pagpapasya ng senador. Tapos na po tayo sa mga, eto po, hindi pa po ito naipansisira sa media. Yung mga pinansira po sa media na 11 days at Mary Grace Piatos, tapos na po yung usapin na yan. So alam natin ngayon lahat na panlilinlang lang yan ng mga congressman, panlilinlang lang yan ng mga anti-Duterte, mga anti-Duterte. Hindi po illegal yun. Ngayon, ang pinagtatalunan na lang, yung pananaw nung COA na nagsasabi siya na illegal yung ginagawa ni BP Sara na hindi naman siya abogado. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Kaya nga tinanong siya kung abogado siya eh. Hindi naman pala siya abogado. Paano mo? Tapos tinatanong din siya ni Chis Escudero. Nakalimutan ko na kung si Chis ang nagtanong nun. Nakalagay ba sa joint circular na dapat may mahuli ka para matawag na matagumpay? Wala naman sa joint circular na kailangan may mahuli. So sa usapin lang po ng may mahuli ba o wala, sabi ni Tabangcoa, dapat may mahuli para matagumpay yung operasyon. Paano kung wala nga nahuli dahil na-prevent? Yun po yun, crime prevention. Pag na-prevent mo ba yung krimen, hindi matagumpay? O kinakailangan mo na magkagulo at may mahuli ka, halimbawa po na nagkagulo, nagkaputukan, nahuli mo yung nagpaputok, para ka maging matagumpay, ayon kay COA Taba. Pero wala po yan nakalagay sa joint circular na lagi niya sinasabi na pinagbabatayan. Yan po yun. So asan po papasok si Kapunan? Diyan sa usapin niya? Wala. Saan po? Bakit po natin sinasabi, bakit sinasabi ni Panelo na dapat mamahinga na si Kapunan? Ang haba po ng oras na ginugugol niya, wala naman po sa pinag-uusapan yung mga pinagsasabi niya. Saan po sumisikat si Kapunan? Yung spanking, papaluin niya raw sa puwet si Christine, si Attorney Christine, papaluin niya sa puwet. O kaya, lelekturan niya. Yung mga pambabastos na ganun. Saan nakikilala si Kapunan? Nagkukross si Christine. Awat siya ng awat sa pagkukross ng inaalaw lang ni Escudero eh. Siguro dahil paggalang, dahil matanda na, yun na nga yun eh. Pero kung siligutan yun, sasawayin ni Escudero agad yun. Tumatagal po yung impeachment trial dahil kay Kapunan. Wala naman pong katuturan. Biruin nyo, magsisimula na po ng cross. Hawak-hawak, ito po yung dokumento na to. Sasalita si Kapunan. Anytime, pwede siya magsalita. Sasabihin niya, kung pumayag kayo na stipulate, di wala na sanang, putya, paulit-ulit po eh. Gusto niya pumayag, si Attorney Christine, yung depensa, dun ang gamitin yung hawak niya o kung anong gusto niya. Kaya nga napuno na si Christine. Bakit nyo ba ako pinakikialaman kung paano ako magkukross? Ang ginagawa lang po ni Kapunan, sa totoo lang po, nang aasar lang ng kapwa niya. Magaling po sila dun, pero wala po silang, sa ebidensya po, wala po silang napatunayan o wala po silang naibigay na matibay. Ang trabaho po ng prosecution, maglatag kayo ng ebidensya na magpapakita na guilty si BP Sara. Ang ginagawa po ni Kapunan, inaasar lang po yung batang-bata. Pero yung sabihin mo, papaluin mo sa puwet. O spanking, di ba? Pamamalo yan sa puwet. Sasabihin mo sa attorney na papaluin mo. Sasabihin mo sa attorney, sinabi, ginagalang ko po kayo. Tigilan mo na yan. At ako, eulogy ko. Buhay na buhay pa ako.
Ang purpose yata ng Kapunan, ma-discover siya na komedyante. Di ba? Baka may gusto pa siyang showbiz career. Nasarapan yata. Yan ba yung pumalit doon sa ano? Trio Tagapayo ba yan? Nasarapan yata sa pag-showbiz. Gustong-gusto yata. Hindi yata pag-abogado sa prosecution ang gusto. Wala ka na ilalatag na ebidensya para sa prosecution. Ang trabaho po ng prosecution, maipakita pong guilty si BP Sara. Sa tingin ninyo, napapakita na ba nila? May ebidensya na ba sila napapakita na guilty si BP Sara? Lalo nga tumatagal, lalo natin natutuklasan na wala po silang ebidensya. Yung unang tatlo dun sa death threat, napatunayan ba nila na may death threat? Hindi naman eh. Ini-ignore nga nila yung mga speech ni BP Sara na hindi pabor sa kanila eh. Tapos bumanat pa to si Ligutan. Alam niyo yun, totoo naman yun, maaring mawala ka na sa hulog. Napipikon na si Christine, di ba? Si Attorney Christine. Alam niyo po yung makikita niyo po yung pagkakaiba ng abogado noon at abogado ngayon eh. Yung mga bata yun sa ano eh, panay bata dito sa prosecution eh. Ang pagkakaiba ng mga abogado noon, asaran lang pala. Diyan ko na-realize. Anytime pwede sila mag-bat in. Mabibili sila dun. Mag-bat in ng mga pang-aasar. Inaasar lang po nila yung kapwa nila abogado. Yun lang po sila, hindi po sila magagaling sa mga paglalatag ng mga ebidensya. Sa bagay, maunawaan rin natin si Kapunan na paano ka gagaling sa paglalatag ng ebidensya kung wala ka naman talaga ebidensyang ilalatag, di ba? Sa husay niya na yun. Mukhang mahusay naman talaga. Kaya lang kung walang-wala talaga silang mailalatag na ebidensya, hanggang dun lang. Ano nga naman, kung baka kahit kagano kagaling, kahit na gano kagaling na salesman, kung ang binibenta mong produkto ay bulok, hindi ka pa rin mabibentahan. Yun siguro nangyayari kay Kapunan eh. Dahil walang-wala po silang ebidensya naman talaga. So far hanggang ngayon, nakakailan, alam niyo po, dapat, hindi ko alam kung ilang araw lang yung anong pangalan nun? Corona. Hindi ko alam kung ilang araw lang yun. Pero, mga ilang araw pa lang yun, malinaw na kung ano nilang gusto nilang palabasin eh. Dito po, puta, walang-wala na. Ang layo na po nung taon nilang kinakampanya. Ang taon nilang kinakampanyang kasalanan ni BP Sara ay una, 11 days ginastos. Ikalawa, Mary Grace Piatos. Tignan niyo po ngayon, doon pa rin po ba yung sa 11 days pa rin ba? At saka sa Mary Grace Piatos pa rin? Hindi na eh. Doon na sa dapat ba OR o acknowledgement receipt? Saan ka naman nakakita? Confidential nga eh. OR ang gusto mo. Di ba? Confidential fund. Tapos OR ang gusto mong katibayan ng paggastos. Yung mga simpleng, dapat ikaw ang gumastos. Yung mga disbursement officer. Confidential nga, pinagas. Yun lang po yung usapin dun. Yan lang po ang natitirang usapin dyan. Ang dapat bang may reward kapag walang nahuli? Yun lang eh. Sabi ng COA, dapat may mahuli para ma-justify yung reward. Kung walang nahuli, hindi na justified, hindi naman sinabing reward lang, gastos eh. Kung walang nahuli, hindi na justified na gumastos.
Naririnig ko na binasa po eh. Pinabasa ni Atty. Christine sa kanya yung mga pinaggamitan eh. Hindi naman po lahat reward eh. Nakipag-ugnayan sa mga tao doon, may mga intel doon. Kumbaga may mga agent doon sa lugar na yun, nakipag-ugnayan para hindi po magkagulo habang naroon si BP Sara. Oh, ibig sabihin, wala kang ibabayad doon sa mga ginamit mong tao doon. Hindi naman tauan ng OBP yun. Nawala na po sa usapin yung nagpayaman ba si BP Sara dyan o hindi. Wala po. Wala na po sa usapin eh. Wala pa po sila napapakitang gano'n. Yumaman ba? Napunta ba kay BP Sara? Panay intriga lang po. Yung susunod na intriga ni Kapunan. Sana naman wag ilaglag ni BP Sara yung kanyang mga tauhan. Meron na po ba kayong narinig na nilaglag ni BP Sara yung tauhan niya? Narinig niyo na po ba na nilaglag ni BP Sara yung tauhan niya? Sino po sinabi ni BP Sara na wala akong kasalanan dyan, sila may kasalanan dyan? Meron po ba? Ang alam ko po sinasabi ni BP Sara, lagi, hayaan ko na yan sa mga lawyers ko. Sila na bahala dyan. Iba po ang kinakampanya ni BP Sara. Pag nagsasalita po si BP Sara, atake sa ICC, atake kay BBM, atake kay Claire Castro. Wala pong kinalaman dyan sa, hindi po siya nakikialam sa impeachment. Paano niya ilalaglag yung mga tauhan niya? Lahat ng mga speech ni BP Sara, binabalita ng media. Wala, alam niyo po bang headline yan pag nilaglag niya yung tauhan niya? Kayo po lahat na nanonood dito ngayon, 1,100, 305 lang po nagla-likes. Kayo po nanonood ngayon. Meron po ba kayo narinig na sinabi ni BP Sara na nilalaglag niya tauhan niya? Ang katarantado. Parang yung chismis nila na kahit mag-resign si BP Sara. Narinig niyo po ba na magre-resign si BP Sara? Dahil wala po silang maipakita na ebidensya doon sa mga akusasyon nilang 11 days at Mary Grace Piatos. Nag-iimbento na lang po. Ang laki na ang tatag ng ebidensya namin. Matatag ang ebidensya namin. Matatag pala ebidensya nyo. Bakit nanghingi pa kayo ng BIR? Nanghingi pa kayo ng bank record? Sa tatag ng ebidensya nyo, nanghingi pa kayo ng BIR? Kailan ba nahingi ang BIR? Ngayon lang yan eh. Ngayon, bakit hindi na kayo nag-iingay nga pala sa BIR? Wala rin kayong matatag? Wala bang mga pahiwatig na yari kayo sa BIR ngayon? Okay.